Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Amen. Muli isa po magandang umaga po sa atin lahat. Good morning po. Good morning po. Pwede ba bigyan niyo po ng magandang ngiti ang inyong mga katabi sa umagang ito po. At good morning din po sa mga kasama po natin sa ating online stream. We are blessed to have each and everybody with us this morning. And I believe po today we are ready to praise and worship the one true God. Amen po ba dun, church? In 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 11, sabi po ni David, "Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all." And I believe today we are ready to give our best offering to the Lord, not just dahil hindi lang po dahil, nagbulol na po ako, hindi lang po dahil tayo po nire-require po ngayong umaga, pero po I believe the Lord is worthy of our worship and praises. Amen po ba ng church? Can you give your best clap offering to the Lord this morning? Hallelujah! We praise your holy name, God. We worship you, Lord. Hey! Can you declare this morning? Prince of Peace, eternal Lord of glory, mighty God, the everlasting King, you reign in glorious power and splendor, shining bright through the heaven. Jesus, you worthy of our praise. Pwede po minsan paawitin sa Panginoon. Prince of Peace, eternal Lord of glory, hey! Mighty God, the everlasting King, reigning glorious power and splendor, shining bright through the heaven. Jesus, you worthy of our praise. Can you wave your hands for the Lord? Jesus, you are glorious. Can you praise the Lord? Jesus, you are victorious. You conquered death, hell, and grave. So with one voice we offer praise and give to you the glory to your name. Can we sing one more time? Prince of Peace, eternal Lord of glory. Can you clap your hands higher? Mighty God, the everlasting King. You reign in glorious power and splendor, shining bright through the heaven. Jesus, you worthy of our praise. Declare, Jesus, you are glorious. Hallelujah! Jesus, you are victorious. You conquered death, hell, and grave. So with one voice we offer praise and give to you the glory to your name. Can we sing? Jesus, you are glorious. Come on, church, declare. Jesus, you are victorious. You conquered death, hell, and grave. So with one voice we offer praise and give to you the glory to your name. Declare, you are glorious. You are glorious. You are glorious.
dito magde-declare na glorious ang ating Panginoon. Can you hear a shout of amen? Can you sing to the Lord? Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Hallelujah. We declare your name in this place, Lord. We believe, God, you are glorious. Can you sing? My God, you reign forever and ever. How great your name. Can you sing his love? Your love remains forever and ever. You stay the same. Can you lift your hands? Shout it out if you know he's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. We sing glory. Sing it out, church. Shout it out and make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Hallelujah. Can we declare, God, you are glorious? Pwede bang minsan pawitin mo sa Panginoon? My God, you reign forever and ever. Sing, how great your name. We sing of your love. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it up, shout it. If you know he's good, sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. We sing glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Oh God, we declare your glory in this place. Your presence is here. And we sing to you, hallelujah. We sing, shine Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Church, can you sing that for the Lord? Shine Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. We sing shine, shine Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Sing oh, 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 oh. God, you are glory. Can you dance for the Lord? Oh, 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 oh. God, you are glorious. Sing Lord. Come on, church, lift up your voice and sing Lord. Make it louder. Jesus, we shout your
you are glorious. In every season, you are glorious, God. In every circumstance, you are glorious, God. And Lord God, sa umagang ito, wala kaming ibang pangalang sasambahin. Wala kaming ibang pangalang pupurihin. Wala kaming ibang pangalang itataas kung hindi ang pangalan mo. We just lift your name in this place. You are worthy. We lift the name above all names. The one that drives fear out. The one that gives peace. The one that gives love. The name of Jesus. So Lord God, we just praise you for who you are. Oh, hallelujah. Can you sing? Peace, bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name still, call the sea to still, the rage in me to still, every wave. At your name, can you sing? Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Sing, breathe, breathe. Call these bones to live. Call these lungs to sing once again. I will praise. Sing, breathe, breathe. Call these bones to live. Hallelujah. Call these lungs to sing once again. I will praise him. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, can you just sing the name of Jesus? Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Ooh, oh, sing the name of Jesus. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Church, can you declare your name is a light forever lifted high? Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Can you sing Jesus? Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Yes, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name.
alive. Yes, that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. We believe your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Can you just sing? Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Make it louder, church. Sing to Jesus, 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 you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Mentor, master, savior, lover, giver, name above all names. Can you declare? Ruler, redeemer, risen, conqueror, Jesus, Jesus, name above all names. Can you sing? Your name is Jesus, risen from the dead. You are the glory, the lifter of our head. You have the only name by which we can be saved. I call you Jesus, oh, I call you Jesus, oh. Church, can you sing to the Lord? Healer, mentor, master, savior, lover, giver, name above all names. Ruler, redeemer, risen, conqueror. Yes, Jesus, name above all names. Declare your name is Jesus, risen from the dead. You are the glory, the lifter of our head. You have the only name by which we can be saved. Your name is Jesus, risen from the dead. You are the glory, the lifter of our head. You have the only name by which we can be saved. I call you Jesus, oh, oh. Sing! I call you Jesus, oh, oh. Can we declare? Nobody greater than you, nobody stronger than you. No name is higher than the name of Jesus. Nobody bigger than you. No one can do what you do. No name is higher than the name of, higher than the name. Nobody's greater than you. Nobody's stronger than you. No name is higher than the name of Jesus. Nobody's bigger than you. No one can do what you do. No name is higher than this. Come on, church, declare nobody, nobody greater than you. Nobody. Come on, church, lift it up. Jesus, nobody. No one can do what you do. No name is higher than the name of
zealous. Come on, church, open the mouth, lift up your hands and praise. Nobody bigger, nobody greater. There's nobody bigger, nobody greater. There's nobody stronger. Ooh. There's nobody bigger than you. Hey, it's who you are. It's who you are, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah to the name above all names. Hallelujah to the name of Jesus. The name of Jesus. Hallelujah. 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 Lord God, we acknowledge your presence in this place. We acknowledge your presence in our lives. And for today, Lord God, we pray wherever we may be, Panginoon, kami man po ay narito sa iyong simbahan physically, whether we are attending the church online, Lord, we just pray, Lord God, that there be no form of any distraction. That all fear be removed and allow us really to focus on you, Lord God. Allow us to focus on your word. Buksan niyo po yung aming mga puso, aming mga isip. Open our hearts and our minds, Lord God, to your word, to your presence, and allow us really to encounter you in spirit and in truth. And Lord God, we just carefully bring back all the glory, all the honor, and all the praises to your most holy name. And in Jesus' name we pray, amen and amen. Can we give our best clap offering to the Lord? Hallelujah. Oh, hallelujah. We really God. You po. Amen. Blessed morning. Blessed day of the Lord sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong worship team for ushering us into the presence of the Lord. Hallelujah. Ang panalangin ko po sa inyo ngayong umaga sa inyong paglilinis at pag-aayos ng inyong buhay. Bigyan nawa kayo ng Diyos ng masagana, matagumpay, at magandang buhay. Amen po ba? Do you believe that it is God's will for you to prosper and be successful? Amen. Ano po? Yes, ito po ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. At para po maranasan natin ang pinagpapala, matagumpay at magandang buhay, binigyan po tayo ng Diyos ng regalo, gift. Sabihin mo nga, gift. Ano po ang gift ng Lord para magkaroon tayo ng blessed life? Ito pong kanyang salita, the Word of God, the Bible. Ito po yung gift na kailangan po natin sa ating buhay upang maranasan nga po natin yung kanyang magandang plano na tayo po ay kanyang pagpalain. So without the Word of God, hindi po natin matatahak ang buhay na blessed. At ngayon pong umaga, I will share to you the message entitled, Are You Blessed? Ayan. Pwede bang tanungin mo ang iyong sarili ng katanungan na ito na, am I truly blessed? Ako ba talaga ay mapalad? Ako ba talagang pinagpapala ng Diyos? And am I living a blessed life? And is my family living a blessed life? Ayan, no, salamat. Magandang mga maitanong po natin, ma-realize po natin, ano nga ba talaga ang klase ng buhay na meron ako ngayon? Saan kaya patungo ang buhay na ginagawa ko ngayon? And muli, bago po natin ipagpatuloy, natin po natin welcome ang bawat isa. Kung may mga first-timers tayo. Meron po tayong first time, pakitaas po ang kanang kamay. If this is your first time dito sa church,
Ayan, welcome dito sa COG, City of Makati. God bless you, kapatid. At mapagpalang pagbabalik. Ayan, ating kapatid. Carsbeck, nandito na siya. And ang kanyang family. At muli, of course, ang bawat isa sa inyo, salamat na naparito po kayo ngayong umaga. Purihin po ang ating Panginoon. Nawa sa inyong pag-upo dyan, maranasan po ninyo ang pagkilos at ang pagpapala ng Diyos. Ako po'y naniniwala, hindi po sayang ang panahon, ang oras na ipinunta po ninyo sa bahay ng Panginoon. Amen? Yan po ay ginagantimpalaan ng ating Diyos. Hallelujah! And tayo po muna ay manalangin. Please join me sa isa pong short prayer. Father, salamat Lord na pinaranas mo po kami ng isang masarap na worship sa iyo through Lord, magitan nitong mga awitin, ng praise and worship. At ngayon naman Lord ay sa privilege na kami makapag-worship sa iyo through listening sa iyong word. And we ask, Father, kayo po mismo ang kamausap sa bawat sa amin. Gamitin po ang instruments sa pag-share ng iyong word. And I ask, Lord, for the anointing of your Spirit sa pakikinig namin, Panginoon. And Lord, ang powerful, Lord, and anointed word mo sa amin ay mag-minister. Please open our minds and hearts for your word. Gawin mo nga po receptive ang puso namin, isip po namin upang aming maunawaan ang nais mong ituro sa amin para makita nga namin ang totoong kalagayan namin at magkaroon kami talaga ng desisyon na kami tatahak dito sa isang blessed life. And thank you, Father. Ito po ang prayer in the name of Jesus. Amen. Isa pa pong papuring palakpak sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay naniniwala, ang Diyos po ay nasisiyahan. Kapag po ang kanyang mga anak ay nakikinig sa kanyang mga salita. Ang Diyos po ay nasisiyahan kapag tayo po ay nagbibigay ng pagsamba sa Kanya in spirit and in truth. At yun po yung purpose ng ating buhay. In Luke chapter 11, dito po sa scriptures nito, si Jesus ay nagtuturo sa mga tao. And then pagdating po ng verse 27 and 28, as he was speaking, a woman in the crowd called out, "God bless your mother, the womb from which you came, and the breasts that nursed you." Ang babae po na ito ay napagpala sa mga teachings ni Jesus. At para po sa kanya, dahil maganda ang pagpapalaki sa bata na ito, pagpalain ng Diyos ang iyong ina. Ano po? And in verse 28, Jesus replied, "But even more blessed are all who hear the word of God." Pakisabi mo nga, all who hear the word of God and put it into practice. Higit daw pong mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ito po ay kanilang isinasagawa. It doesn't mean na si Mary ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos. It doesn't mean na si Mary hindi niya tinutupad ang salita ng Diyos. Si Mary po siya ay blessed. Kaya nga Blessed Mary, di po ba tinatawag? Napili ng Diyos na maging instrument para isilang sa pagiging tao ang ating Panginoon. Nakita ng Diyos ang kagandahan ng kanyang puso, ang malinis na buhay para po maisilang ang ating Panginoon. Pero dito po sa verse nito, ang binibigyang diin ni Jesus, ang ine-emphasize po niya dito is the importance of hearing the Word of God and putting it into practice. Na kung saan ay kahit po isang ordinaryong tao, kahit po siya ay mahirap, ngunit kung siya ay nakikinig sa salita ng Diyos at kanyang tinutupad, siya ay mapalad, siya ay blessed sa paningin ng Diyos. Kaya kung nais mong magkaroon ng magandang buhay, pakisabi mo nga ang magandang buhay, at ito po yung third M na ating tinatalakay after ng ating po malinis at maayos, which is the result po ito ng buhay na yung malinis at maayos. Ito po ay maganda. So, kung nais mong magkaroon ng magandang buhay, salita ng Diyos ang iyong kailangan. So, without the Word of God,
Sa puso po natin, hindi po natin maranasan talaga yung magandang buhay na nais ng Diyos na maranasan po natin. So, ang ginagawa mo ba ngayon sa kasalukuyan ay para magkaroon ng magandang buhay? Yung po maganda pong tanongin, what are you doing at present? Or what are you doing at present to have a beautiful life? Ano ba ang ginagawa mo ngayon para magkaroon ka ng magandang buhay? Ang salita pong beautiful, sabi mga beautiful, ang salita pong maganda sa dictionary ay, of course, meron po yung meaning. Ano po? Pakitingin mo ang katabi. Ang katabi mo, tingin mo ang kanyang kagandahan. Whether lalaki yan o babae, di ba? Wow. Napaka-beautiful sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil created yan in the image of God. Ano po? Ang bawat isa po sa atin ay nilikha in the image of God. That's why tayo po'y beautiful sa harapan ng Panginoon. And though ang dictionary, meron po siyang meaning sa beautiful, I believe ang bawat isa po sa atin ay mayroon din kanya-kanyang pagtingin. Ano ba ang maganda? Ano po? Meron tao, ang maganda sa kanya ay yung maputi. Meron tao, ang maganda sa kanya ay yung maitim o kayumanggi. Meron tao, ang maganda sa kanya ay yung mataba. Pero meron tao, ang maganda sa kanya ay yung sexy daw, payat. Balingkinitan. Ano po. Pero meron tao, ang maganda sa kanya ay yung matangkad. Pero meron tao, ang maganda sa kanya ay medyo maliit o hindi matangkad. So iba-iba yung pananaw natin sa kagandahan. Pero ngayong umaga, tingnan po natin, ayon po sa ating pag-aaralan, ano ba itong beautiful? At ito po ay may acronym na SAP. Familiar ba kayo sa SAP? No? SAP. Matunog po yan noon di po ba? Anyways, ang umpisan po natin ang letter S. Ano bang SAP? Ano meaning po ng SAP, by the way? Social Amelioration Program. Pero hindi po yun ang ating pag-aaralan. Ngayon ay ibang SAP. Hindi rin sap-sap. Masarap ang sap-sap ano po? Pag may sinangag. Anyways, so, ang S po stands for satisfying. Sabi nga, satisfying. It gives satisfaction. Ang beautiful, yung pag nakita mo, wow, nasisiyahan ka. Nasasatisfy ka sa kanyang kagandahan. Second is, it is attracting. Sabi mga attracting. Yung naa-attract ka, naa-akit ka, yung para kang minamagnet. Pag nakita mo, talagang para bang hinihila ka, papalapit sa kanya, naa-attract ka. And third, sa letter P ay pleasing. Pagkasabi mo nga word nito, pleasing. Kalugod-lugod sa paningin, sa kaisipan. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng beautiful life. Life that is satisfying, life that is attracting, and life that is pleasing to others. Yun po ang nais ng ating Panginoon. That's why Jesus said in John chapter 10 verse 10, the thief's purpose, referring to the devil or Satan, ang kanya daw layunin sa lahat ng kanyang ginagawa is to steal and kill and destroy. Ang magnakaw, pamatay, at magwasak. Pero si Jesus, ang kanyang purpose kung bakit po siya naparito sa lupa is to give us a rich and satisfying life. Life that is beautiful. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito sa lupa, kung bakit siya nagpapako sa krus upang magkaroon tayo ng beautiful and blessed life. Hallelujah! Pero ang tanong ay ganito, sino ba ang taong blessed? Sino ba ang taong mapalad? Okay, sino ba ang taong beautiful sa harapan o sa paningin ng ating Panginoon? Sa Word, ang taong blessed ay yung pong nananagana materially, yun pong healthy physically, yun pong may mga narating, may mga natapos, nakamit, naipundar, and so on. Pero kay Lord ay hindi po ganoon ang pamantayan. Ang beautiful kay Lord ng tao is siya ay living righteously or godly and pleasing in His sight. Ang maganda sa Panginoon ay yung namumuhay ng matama sa kanyang paningin. And
Si Jesus ay nagturo po ng isang parable, pakisabi mo nga salita na ito, parable, or talinghaga, na kung saan ay ipinapakita po niya kung sino pa talaga ang taong blessed. Sino pa talaga ang taong mapalad. At dito po sa parable na ito, makita po natin ang dalawang klase ng tao. Kung sino ba talaga ang mapalad? No? Sino mapalad sa paningin ng mundo? Sino mapalad sa paningin ng ating Panginoon? So samahan po ninyo ko in Luke chapter 16. Beginning in verse 19, it says, Jesus said, "There was a certain rich man who was splendidly clothed in purple and fine linen, and who lived each day in luxury." May isang taong talagang mayaman at dahil sa kanyang kayamanan, ay wow, sagana araw-araw ang pagkain, ang kanyang kasuotan araw-araw ay talagang bongga, marangya, mayaman eh. At his gate lay a poor man named Lazarus who was covered with sores. And dito po, sa kabilang banda, isa namang tao na talagang kabaliktaran, isang mahirap pulubi, na doon lang nag-i-stay sa gate ng mayaman, naghihintay po ng mga tira-tirang pagkain, na galing doon sa mayaman, at yun po ang kanya pagkain. At bukod po doon, bukod sa siya mahirap, tad-tad pa ng sugat ang kanyang katawan. And as Lazarus lay there longing for scraps from the rich man's table, the dogs would come and lick his open sores. So, bukod sa mahirap, siya pa ay tatad ng sugat at dinidilaan ng mga aso ang kanyang sugat. And finally, the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. So dito po, nakita po natin pag namatay ang tao, nangyayari, bumababa ang angels, kinukuha po ang soul ng tao po na ito at dadalhin kung saan siya nararapat. And the rich man also died and was buried. And he went to the place of the dead. By the way, ano ba yung place of the dead? In other version, ang ginamit po dyan ay Hades o Hades sa Tagalog. Yan po ay temporary place na pinaglalagyan sa isang tao pag namatay na walang kaugnayan sa Panginoon. Iyan po ay place of torment. Apoy na rin po yan, pero hindi pa po yan hell. Iyan po ay temporary place pa lang. Pero ang pag may tamang relasyon kay Jesus, makadiyos, at ang kanya naman patutunguhan ay paradise. Okay? Hindi pa po yun heaven. Temporary place pa rin, pero napakaganda pa po niyan. Okay? So then, ituloy po natin. There in torment, he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. And the rich man shouted, "Father Abraham!" Sino ang sumisigaw ng Father Abraham? Yung rich man na napunta po sa Hades. O sabihin po nating impyerno na para mas malinaw po sa atin. Kasi doon naman ang pupuntahan din. Anong sigaw niya? Father Abraham! Ano bang pinapakita dito? May relasyon. Posibleng ito ay nagkiklaim siya ay Kristiyano na nasa lupa, siya ay nagsisimba, siya ay posibleng gumagawa ng magagandang bagay, pero on the other side, may iba siyang ginagawa na hindi makadiyos, at napunta po siya sa lugar ng kaparusahan. Sabi niya, Father Abraham, have some pity. Mahabag po kayo. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in these flames. Naghihirap ako sa apoy na ito. Kaya ang pakiusap po niya, utusan si Lazarus na pumunta sa kanya at mapahiran man lang daw yung kanyang dila kahit kaunti. Yung dulo ng kanyang daliri, isawsaw sa tubig at ipahid sa kanyang dila. In other words, init na siya sa apoy. Hirap na. Kaya gusto makaramdam ng kaunting ginhawa. No, yung para bang init na init ang katawan mo, yung mahanginan ka ng electric pang malamig yung hangin, di ba? Yun po yung hinahangad ng mayaman sa kanyang kalagayan. And then, nasa na tayo? Ang sagot po ni Abraham,
ang salita. But Abraham said to him, son. A relationship, son, anak. Remember that during your lifetime, you had everything you wanted, and Lazarus had nothing. So now, he is here being comforted, and you are in anguish. And so pinapakita po dito, by the way, hindi po napunta si Lazarus sa heaven o sa paradise dahil po siya ay mahirap. At hindi rin po napunta yung mayaman doon sa impyerno o doon sa Hades dahil siya ay mayaman. Mamay dadaanan po natin kung bakit po nagkaganon. And sabi ni Abraham, and besides, there are a great chasm separating us. And no one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there. Sa pagitan natin ay merong napakalaking bangin na ang mga nariyan ay hindi na makakaparini at ang mga narini ay hindi na makakapariyan. That's why in Hebrews chapter 9 verse 27, after that comes judgment. May hatol na kaagad pag nalagutan ng hininga ang tao. In other words, may patutunguhan na po ang kaluluwa ng tao pag namatay. Kaya pag nadudaw sa isang lugar, kahit ipanalangin dito sa lupa, wala nang sense ang prayer sa patay. Malinaw po yan sa tinuro po ni Jesus. Kaya lang, may sabi, di ba, kailangan ipag-pray ng ganito at ganon. Di ba? Wala. Hindi, kaya nga lang, kailangan, ang point po dito, hindi po nagtuturo ang salita ng Diyos ng ganon. Pag namatay, may hatol na. Ang sabi ng iba, kasi hindi pa naman tiyak, hindi pa malaman kung dadalhin sa langit o dadalhin sa impyerno. Nandun pa nakatiwangwang pa, kaya kailangan ipag-pray. Di ba ba? Yun po yung turo eh. Di ba yung sinasabi nasa purgatorio, kasi hindi pa tiyak. Sabi nga ng Hebrews 9:27, after death comes judgment. May hatol na. Alam na po ng Diyos kung saan. But ang point po dito, ituloy po natin. Then the rich man said, please, Father Abraham, at least send him to my father's home, for I have 5 brothers, and I want him to warn them so they don't end up in this place of torment. Para sa lalaki nito na mayaman, para sa kanya, di balik ako na lang nandito, huwag lang mapunta dito ang akin pang mga kapatid na 5 na nasa lupa. Kaya ang pakiusap niya, kung hindi po pwedeng utusan si Lazarus na pumunta dito, please send him to my father's home. Bigyan ng warning ang aking mga kapatid upang sila'y magbago ng buhay, huwag nang mamuhay sa kasalanan upang hindi na sila humantong sa lugar po na ito. Yun ang kanyang kahilingan. And next, but Abraham said, Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read what they wrote. Ano po ibig sabihin nun? Nasa kanila na ang salita ng Diyos. Yun ang basahin nila. Can I repeat that? Nasa kanila na ang salita ng Diyos. Basahin nila. Dahil sa salita ng Diyos, doon magbabago ang kanilang buhay upang hindi na sila hahantong sa lugar na yan. And then next, the rich man replied, no, Father Abraham. But if someone is sent them from the dead, then they will repent of their sins and turn to God. But Abraham said, if they won't listen to Moses and the prophets, they won't be persuaded even if someone rises from the dead. Anong tinutukoy ni Abraham? Mas higit na makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa sa mga sinasabi ng mga taong muling nabuhay. This word is so powerful and alive. That's why basahin nila yan. Tingnan po natin ang mundo ngayon. Ilan lang ang nagbabasa? Ayaw mapunta sa impyerno. Lahat gusto pumunta sa langit, pero ayaw sa salita ng Diyos. Now, ito po ang tanong. Sino ang may blessed life? The rich man or Lazarus?
Sa lupa, matatawag na mapalad yung mayaman, sagana sa lahat. Yung isa pambira, naghihirap, walang makain, tad pa ng sugat. But after this life, si Lazarus ang napunta sa langit, yung mayaman sa impyerno, dahil sa klase ng pamumuhay. And then, next verse. Okay, tapos na pala yung sa Luke 16, sorry. Now, in Psalm chapter 1, verse 1, ang sabi po dito, blessed. Sabi mo nga ang word nito, blessed. Ano po yung blessed? Siya daw po yung happy, siya po yung favored. Next, siya daw po ay fortunate. Siya po ay nakakapagbigay o nakakatanggap po siya ng mga mabuting bagay. Siya daw po ay prosperous, ibig sabihin siya po ay matagumpay, siya po ay nananagana, marked by success and economic well-being. Siya daw po ay invaluable. Siya po ay highly desirable. Yung parang mga kinaingitan ka sa ganda na iyong buhay. Ano po? Yan daw po yung blessed. Sino yung blessed po nito? Sino yung happy? Sino po yung fortunate? Sino po yung prosperous? Sino po yung taong invaluable? Is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plans, and purposes. Ang taong mapalad ay yung hindi humihingi ng payo sa mga masasama. Nor stands submissive and inactive in the path where sinners walk, nor sits down to relax and rest where the scornful and the mockers gather. Hindi po siya nakikiupo, hindi siya nakikihulubilo doon sa umpukan, doon sa barkada, doon sa kasamahan. Walang ibang pinag-uusapan kundi kasiraan ng iba. Umiiwas daw siya doon. Siya daw yung taong mapalad. Ayon po sa verse 1. And now, siya ay mapalad, siya ay blessed, dahil hindi po siya humihingi ng mga, o hindi siya nakikiisa sa masamang gawain, meron po siyang tayo sa kabanalan. Okay, marunong siyang umiwas sa maling gawa. Hallelujah. Now, maaring hindi siya mapalad ang tao na ito sa paningin ng ibang tao dahil mahirap lang, may sakit, o iba pang mga bagay, ngunit mapalad sa paningin ng Diyos. Let me illustrate. Isang tao po, isang Bible character, ang pangalan ay Moses. In Hebrews chapter 11, it says, verse 24 to 25, Hebrews 11, please. It was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. And dito ay pinapakita po, by the way, ayan. Tingnan ko lang, ayoko mo ma-miss po ito. Tinanggihan ni Moses yung magandang buhay sa Egypt dahil puno ng kasalanan. Si Moses, nung sanggol siya po ay inadapt nung anak ng hari ng Egypt, anak ng Pharaoh. At dahil po siya anak ng hari, siya po ay prinsipe, magiging prinsipe. Pero tinanggihan po, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, and he chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. Mas pinili po niya ang buhay na mahirap kasama ng mga Israelita kaysa doon sa magandang buhay sa Egypt na puro kasalanan. Mapalad ang hindi na-influensyahan, hindi po natatangay, hindi po nahahawaan ng masama. Mapalad ang taong umiiwas sa kasalanan. Mapalad ang hindi nakikisakay sa maling gawa. His delight is God's Word. He has hunger for God's Word and he finds enjoyment in God's Word. Now, the blessed people are those who stand in righteousness or in godliness, anuman po ang kanilang estado sa buhay. So, yun po yung, by the way, dito po sa part na ito, na gusto po i-share yung, sino ba talaga ang taong blessed? Sino ba ang taong may magandang buhay? Ang tawag ko po dito ay, meron po siyang BDO. Yeah. Sabi mo nga, BDO.
Ano ba yung BDO? Mapalad daw ang may BDO. Okay. Sino may gusto ng BDO? Oh, hindi po yung body odor, of course. At hindi rin po yung bangko. Okay, hindi niyan po natin ngayon ay ibang klase ng BDO. Ang una pong, ang B po dyan, yung ating tinalakay, blessedness. Sabi mga blessedness. Ang mapalad daw po yung taong may buhay na ganitong kalagayan na siya po ay umiiwas sa kasalanan, umiiwas sa masama. So siya po ay blessed. Okay? And now, pangalawa, diretso ko na po dito, letter D po siya ay, ang kanya pong, dahil siya po ay blessed, siya po ay mapalad, ang kanya daw pong delight, ang kanya pong kasiyahan. Baka sabi mo ang word na to, delight. Delight and desire. Ngayon ang kanyang delight and desire, kaya po siya tinatawag na blessed o mapalad. Punta po tayo sa next verse, verse 2. But his delight and desire are in the law of the Lord. And on his law, the precepts, the instructions, the teachings of God, which is the word of God, he habitually meditates, ponders, and studies by day and by night. So, ang tao daw pong mapalad, ang kanyang kasiyahan at ang desire ng kanyang puso ay salita ng Diyos. At ito ba'y kanyang laging minemeditate, binubulay-bulay, araw at gabi. Sino ba yung ganitong tao? Itong tao na hindi kumpleto ang araw pag hindi nakapagbasa ng salita ng Diyos. Ito po yung tao na hindi siya magiging masaya pag walang salita ng Diyos. Siya daw po yung mapalad. And next, letter O is outcome. Ano ngayon ang outcome? Ano yung result ng isang taong blessed, ng isang taong ang delight niya is the Word of God? Now, next verse, verse 3, and he shall be like a tree firmly planted and tended by the streams of water, ready to bring forth its fruits in its season. Its leaf also shall not fade or wither, and everything he does shall prosper and come to maturity. From this verse, makita po natin ang 5 bagay na outcome, result ng buhay ng taong blessed at ang delight ay sa Word of God. Number 1, ayon po sa verse na yan, siya ay firmly planted. Matatag na nakatanim o nakatayo. Sabihin, maganda ang pundasyon, bringing forth fruits na mumunga, na sagana, doesn't wither, prospers, nananagana, and maturing. So siya ay nag-grow, siya ay nagmamature, siya ay namumunga. Yun daw ang blessed. So kapag pala isang Kristiyano hindi nag-grow, hindi nagbeber ng fruits, hindi siya blessed. Hindi blessed yung takbo ng kanyang buhay. Wala siya sa ganong estado. So, tingnan po muna natin. So, ang tanong dito, ikaw ba ay nag-grow spiritually? Are you growing spiritually? So, without the Word of God, you will not grow spiritually. You will grow carnally, but not spiritually. At pag ang growth mo ay sa pagiging carnal, and then yun ba yung carnal? Okay sa iyo ang makadiyos, okay sa iyo ang masama. Namumuhay ka sa parang alanganin. Namumuhay ka pa rin sa makamundo, sa kasalanan, yun po ang carnality. So pag ganun daw ang buhay ng Kristiyano, hindi makakabuti sa kanya at sa iba. So tingnan po muna natin mga common causes, bakit ang isang tao ay walang desire sa Word of God? Bakit hindi inaaral ang salita ng Diyos? At ang number 1 po dyan ay sin. Pagkasabi mo nga, sin. Kasalanan. Ang kasalanan na naglalayo po sa atin sa Diyos. Sin separates us from God. At pakinggan po natin to. At kadalasan, ang kasalanang naglalayo sa atin sa Diyos ay yung kasalanang hindi natin namamalayan. Sabihin mo nga yung mga salita nito, hindi namamalayan. Kasalanang akala natin ay okay lang, wala lang,
Magbigay po nga ng ilang mga halimbawa. Yung pagbibiro na nakakasakit at nakakasira sa iba. Wala lang, kala okay lang. Panaka-naka o paminsan-minsan na pagsuway. Pagsisinungaling, hindi ka pagsunod sa utos ng Diyos, hindi pagsa-church, hindi pagrespeto sa leaders na itinalaga ng Diyos, hindi pagbibigay ng tama para sa Diyos, paninira sa iba, pagmamarites sa iba at iba pa. Maraming bagay na sa atin wala lang. Wala lang. Pero nilalayo na pala tayo sa Diyos, kaya wala nang desire sa Word of God. That's why Isaiah chapter 59 verse 2, it's your sins that have cut you off from God. And because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Kaya ayaw pakinggan ng prayer mo dahil sa kasalanan mo. Kaya akala natin wala lang. Kasi pag ang kasalanan ay mabigat, adultery, pagnanakaw, pagpatay, pang-rape, maraming malaki. Madali mong makita, madali kang magsisi, kitang-kita mong kasalanan eh. Pero yung ang mabigat, yung kasalanan na kala mo wala lang, kala mo okay lang. Kala mo light lang. Pero sinisira na pala ang buhay mo. Alam mo ba na kapag nilayuan ka ng Diyos, hindi ka na maghahangad, hindi ka magdidesire ng salita ng Diyos? Yung bang alam mong maganda at mabuti ang salita ng Diyos, ngunit hindi mo kinasasabikang basahin o aralin. Kasi dahil sa kasalanan na nasa puso. Sin rejects godly things. Kaya ayaw mo ng mga Diyos na bagay kasi may kasalanan sa puso o sa buhay na hindi dinidil. And number 2 is coldness of heart. Sabi mga coldness of heart. Jesus said in Revelation chapter 2 verses 3 to 4, I know you are enduring patiently and are bearing up for my name's sake, and you have not fainted or become exhausted or grown weary. So kinumen po ni Jesus, pinuri po ni Jesus ang Kristiyano na ito o ang church po na ito dahil sa magaganda niyang gawa. But in verse 4, He says, but I have this one charge to make against you, that you have left, that you have abandoned the love that you had at first. You have deserted me, your first love. Yung panlalamig ng pag-ibig kay Jesus, yun yung isang hinahanap ni Jesus na nalulungkot si Jesus na wala sa puso ng kanyang anak. At kapag panlalamig na sa Panginoon ang naghari, wala ka ng desire dito. Hindi mo na kasasabikan ng salita ng Diyos. Iba na ang kasasabikan mo. Iba na ang magpapasaya sa'yo. So hindi pala basihan na dahil ikaw ay isang worker ng Panginoong Yesus, hindi dahil ikaw ay madala sa church, hindi dahil ikaw ay gumagawa para sa Panginoon, ay mainit na ang pag-ibig mo sa Panginoon. Alam po ni Jesus kung ang pag-ibig natin sa Kanya ay mainit, malamig o maligamgam. Alam niya kung wala na ang pag-ibig po natin sa Kanya. That's why sa church na yan po ang sulat niya. Busy ka sa maraming bagay, madami kang magandang ginagawa, pero nawala sa iyo yung gustong-gusto ko. Yung mahalagang bagay sa akin, yung pag-ibig mo sa akin, nawala. So pag nawala, pag lumamig ang pag-ibig mo kay Jesus, iiwas ka sa gawaing makadiyos. Iiwas ka na sa prayer meeting, iiwas ka na mag-devotion, iiwas ka na sa iba pang mga bagay, iba na ang gugustuhin mo. Na in love ka na sa iba. Sabi po ng isang research poll, ito po yung Barna. At sabi po dito, according to a recent Barna research poll, 63%, sabi mga 63%, ito po ay sa ibang bansa, hindi ko po alam kung sa Pilipinas ay ganito rin or higher or lower.
63% of young people today that grow up in Christian homes, 63% ng mga kabataan ngayon na lumaki sa Kristiyanong tahanan, maka-Diyos. They go to church, of course, but in their daily lives, they are ungodly. 63%. Churchgoers, pag nasa simbahan, ayos na ayos. Paglabas na ng simbahan, ungodly na ang ginagawa. 63%. It's so sad and alarming. So delikado, yung akala mo ikaw ay Christian, yung pala ikaw ay churchan. Pwede mo sabihin mo yung word na yun? Churchan. Wala po yan sa dictionary. Meron po yan sa Google. Ano po ang Christian? A person who has a right relationship with God, with Jesus. Christian. Ano ang churchan? Churchgoer. Posibleng active sa church, but no right or good relationship with Jesus. Churchgoer lang. At yun po yung delikado, yun po yung mapanganib. Yung akala mo okay lang, okay ka lang. Akala mo maayos ang relasyon mo kay Jesus, hindi pala. Akala mo nakakabit ka sa Kanya as the vine, tulad po ng shinare last Sunday ni Pastora Annie. Ikaw na sanga, akala mo naka-connect ka na maayos. Akala mo nakakabit ka, nakadikit ka lang pala. Madaling mahulog, madaling matanggal. Akala mo, mahal mo si Jesus, gusto mo lang pala. Ano ba ang difference ng mahal at gusto? Pag gusto, may gusto ka lang. At pag nawala yung gusto, ayaw mo na. Ang mahal, pag nawala yung gusto mo pa rin siya. Mahal mo eh. And next chapter, in chapter 3 na Revelation, Jesus said, I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Sa Tagalog, dahil hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. Ikaw ay maligamgam. Ang pag-ibig mo sa akin maligamgam, isusuka kita. Pambihirang word yun. Hindi sinabing, I will reject you. Isusuka kita. Now, sino po ang sinasabihan dito ni Jesus? Church, Christian church. Believers ng Panginoon. Hindi po unbelievers yan. Kaya mga tatay, sino po dito mga tatay? Fathers, please raise your hand. Pakitaas po ang kanang kamay ng mga tatay. Thank you so much. Mga nanay, pakitaas po ang kanang kamay ng mga nanay. Wow, ang daming nanay. Thank you po. Mga anak, sino ba yung mga anak? Yung wala pang anak. O yung mga wala pang anak, taas po ang kanang kamay. Kahit ano po yung edad. So, kasama po kayo doon sa anak, okay? So, ito po ang tanong. Whether ikaw ay tatay, nanay, anak, kamusta ang pag-ibig mo kay Jesus? Is it hot? Or cold? Or lukewarm? And third, na reason bakit hindi nagdi-desire, hindi nagdi-delight sa Word of God, busyness, yung kabisihan sa mga bagay dito sa mundo. Matthew 13 verse 22, as for what was sown among thorns, this is he who hears the Word of God, but the cares, I think ibang version po ito lang gamitin po natin. The seed that fell among the thorns represent those who hear God's word,
But all too quickly, the message is crowded out by the worries of this life. Sabi mo nga, worries of this life. And the lure of wealth, so no fruit is produced. Ito yung kung saan ay, kung sa halaman, tumubo nga yung halaman, kaya lang doon sa lupa, may mga tumubo ding damo. Ito po yung part ng message last Sunday na pinag sa atin ng Pastora Annie. Nandun yung halaman. Sa spiritual, sa application, nandun ang word. Sa puso nila, baka nga memorize pa yung word. Alam yung salita ng Diyos, kaya lang sa puso nila, may tumubo din na worries of this life and lure of wealth, na suffocate, na choke, ng damo, yung halaman, kaya hindi daw namunga. Yung Word of God, memorize nila, alam nila, kaya lang hindi nagbubunga. Bakit? Naging busy sa mga iba't ibang bagay. Sa mga alalahanin sa buhay. At dahil po dito, na-choke yung Word, wala nang tayo magsimba, busy na eh. Wala nang tayo mamaten ng prayer meeting. Wala nang tayo mamaten ng ating CUP, busy. Wala nang tayo mag-DSR ng ating devotion, busy. Na-choke, na-suffocate na yung Word of God sa puso nila ng kabisihan. So pag nawala ang salita ng Diyos sa puso mo, sesemplang ka. At pag sa memplang, makakadisgrasya ka pa sa iba. Let me illustrate. Ang Diyos po ay nagpahayag ng kanyang salita, great promise sa kanyang bayang Israel. At ang great promise ng Lord ay ang promised land, lupang pangako, flowing with milk and honey. Yesterday, kami po we were at the Cavite po, meron pong event ang ladies. At nandun po ako, nag-drive lang kay Pastora. So habang nagpe-fellowship po ang ladies, Cavite event po yon si Pastora dahil as head po ng MMR ladies, nandun po siya. So yung mga pastors, in-invite naman po kami mag-fellowship, do sa isang office. And then nag-uusap po sila about Israel kasi yung isang pastor papunta daw ng Israel. No, kasama ang buo niya ng family at yung kausap naman isang pastor galing na siya ng Israel. So nag-uusap sila about sa Israel. Silang gustong pumunta ng Israel. I believe bawat isa, Kristiyano hindi, gusto makapunta po ng Israel. At sabi po ng isa, sabi sa Bible, ang Israel ay flowing sa milk and honey. At doon, sabi niya, nakita ko talaga, totoo pala. Ang honey doon, sinasalok sa dami. Sinasalok na. And then yung milk, doon hindi ko nakita yung mismong milk, pero ang daming products made from milk, sagana talaga. Hanggang ngayon sa milk and honey. So dito po ito ang pangako ng Diyos sa Israel. A land flowing with milk and honey. Tapos dahil maganda ang lupa, naku, sagana ang mga prutas naglalakihan. Di po ba? Dadalhin sila ng Diyos. May word of God na ibinigay sa mga Israelites. Kaya lang along the way, marami silang pinagdaanan. Dumaan ng disyerto, may mga kalaban, walang tubig, walang pagkain, kaya reklamo sila. Hanggang sa, dito po sa number 16, at gusto pong dalhin po kayo dito, dito po ay itong si Korah. Hindi na po natin babasahin isa-isa yan, kasi pag may time po kayo, basahin po ninyo na ang buong chapter para mas maunawaan po ninyo. Makita po ninyo ang buong story po nito. Ito pong si Korah, sabi mo, Korah. Siya po isang prominent leader, isa pong Levite, isang naglilingkod sa bahay ng Panginoon. Ang mga Levite, sila po ay galing po sa isang tribe ni Levi na pinili ng Diyos para mag-serve sa temple, tumulong sa mga priests. Yun po ang kanilang gawain. At isa pong leader itong si Korah, na yung pangako ng Diyos sa kanila na dadalhin sa lupang pangako, hindi pa nila nakarating. Sabi, hanggang ngayon, hindi ko pa natitikman yung honey. Hanggang ngayon, hindi ko pa natitikman yung, nakikita yung milk na flowing.
Hanggang ngayon, hindi pa natin nakakating ang lupain na yan sa leadership ni Moses. Para sa kanya, mukhang may mali sa mga ginagawa at desisyon ng Moses na ito. Kaya hindi pa namin nararating, kaya marami kami pinagdadaanan na iba't ibang mga balakid para po sa kanya. Kaya ngayon, nakipagsabwat po siya kay Datan at kay Abiram. So, ang tatlo pong ito, sabi niya, Korah conspired with Datan and Abiram. So, ang tatlo pong ito nag-uusap-usap against kay Moses. And then, pagkatapos po niyan, ikinalat po nila, may 250 na prominent leaders, mga Levites din, na nakiisa sa kanila against kay Moses. Ang dami na nila. And pagkatapos po dito, sinabi yung kanilang reklamo kay Moses, si Moses wala akong magawa. Ang ginawa niya, dumulog kay Lord. Ito po ang sinasabi nila against me. Nagalit ang Diyos. Kasi pinili niya Lord si Moses. Pero para kay Korah, mali ang leadership, hindi tamang leader to. Mali ang kanyang ginagawa. Mayroong wrong decision ang leader nito. Galit po ang Diyos. Sabi ng Lord kay Moses, sabihin mo, magtipon-tipon ang kanila. Tipunin ni Korah ang buo niyang pamilya, si Abiram, tipunin ang buo niyang pamilya, si Datan, i-gather ang buo niyang family at kinabukasan, nang matipon na. Sabi ni Moses ngayon, patutunayan natin kung tinawag ako ng Diyos o hindi. Pag hindi bumuka ang lupa at hindi kayo nilamon ng buhay, hindi ako tinawag ng Diyos. Pero pag bumuka ang lupa at nilamon kayo ng lupa, patunay na tinawag ako ng Diyos. Kaagad bumuka ang lupa at ang buong pamilya ni Korah nilamon ng lupa, buong pamilya ni Datan nilamon ng lupa, buong pamilya ni Abiram nilamon ng lupa, lahat nilang gamit nilamon ng lupa, at nung sila nilamon ng lupa, biglang sumarado ang lupa. Nalibing sila ng buhay. Yan po ang laman ng verse. Basahin po niyo yun. Nagalit ang Diyos. Pagkatapos yung 250 na prominent leaders na nakiisa kina Korah, Abiram at Datan, tinupok ng Diyos ng apoy. Hindi ko lang kung kidlat yun. Patay, 250. Natakot ang mga tao. Siyempre silang di matakot nun. Dumating yung galit ng Diyos dahil sa reklamo sa leader, sa pinili niyang leader. At yung pagreklamo sa leader, kapahayagan na nagreklamo na sila sa promise ng Lord, hanggang ngayon hindi pa namin nakarating, hanggang ngayon ganito pa rin kami. Hindi pa kami umaasenso. Then, kinabukasan, paki-scroll, I think verse 41 na yan. Kung di mo nagkakamali, sige pa. But the very next morning, after nang pangyayari po na yon, the whole community of Israel began muttering again against Moses and Aaron, saying, "You have killed the Lord's people." Hindi na natuto, walang kadala-dala. Katatapos lang na makita nila yung pagpaparusa ng Diyos sa kanilang pagreklamo. Nagreklamo na naman, pinatay ninyo! Yung kinampihan nila. Lalong nagalit po ang Diyos. Nagpadala ang Diyos ng plague, ng salot. Next, jump natin sa verse 49. Sabi ng Lord, sabi dito, but 14,700 people died in that plague, in addition to those who had died in the affair involving Korah. Ilan po ang namatay? Saglit lang po, isang araw lang po yan. Dahil sa salot, 14,700 ang namatay na Israelites. Hindi po ito kalaban, bayan ng Diyos. 14,700 plus 250 plus family ni Korah, plus family ni Datan, plus family ni Abiram. Nasa 15,000. Dahil lang sa isang tao na nagsalita against sa pinili ng Diyos. Si Moses hindi gumanti, hindi gumawa ng sama, nagsumbong lang sa Diyos. At ang Diyos,
Sabi naman ng Bible, huwag kayong maghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mapanganib ang magreklamo, especially sa pinili ng Diyos, na wala namang katotohanan. So ano po ang point? Na-suffocate, na-choke yung Word of God sa kanilang puso. Ano yung Word of God? Dadalhin sa Promised Land, pero nasapawan ng pagreklamo. Kaya sila ay napahamak yung tatlo, ang kanilang pamilya, at libo-libo pang iba. So complaints suffocated the Word of God in their hearts. So, hindi binabaliwala ng Diyos ang pagreklamo natin. Ito po ay binibigyan niya ng kaakibat na consequence. Kaya kailangan po nating seryosohin. Pwede mang sabihin mo yung word nito, seryosohin. Ano po ang ating seryosohin? Ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito ay tumimo sa ating puso at hindi po mawala kaagad. Dahil ang dyablo, doon po sa parable kanina sa Matthew 13 na ating binasa, nandun nga yung word, nandun yung seed, pero ang gawain ng dyablo, magtanim ng masamang binhi, yung damo para i-suffocate, i-choke yung word. Kaya dapat nating bantayan, ingatan yung Word of God na ibinigay sa atin dahil gagawa ang dyablo ng paraan para manakaw yung seed na yan sa puso mo at pag hindi niya yung manakaw dahil iniingatan mo, magtatanim naman yan ng bad seed. Ano po yan? Mga kabisihan sa buhay, panlalamig ng puso sa Panginoon. Binabantayan upang tumubo at mamunga ang Word of God. So reading and studying the Word of God is not playing a game. It is feeding, it is nourishing, it is strengthening our souls. Kaya kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ba ang sarili mo? Of course. Kung mahal mo ang pamilya mo, kung mahal mo ang kapatiran mo, mahalin mo ang salita ng Diyos. Upang mawala ang anumang murmuring and complaints sa puso natin. So bago po magtapos, medyo nag-overtime po tayo. Di ba masarap mag-overtime? Maliban ko nagmamadali. Sa secular, pag ikaw ay nag-overtime, may dagdag bayad yun, di ba? Kay Lord, pag nag-overtime tayo ng time. Mas maganda, hindi babaliwala ng Lord po yun. Kaya humihingi po sa inyo another 3 hours. Hindi po, baka magtayo po kayo. Biro lang pa. So ito po ang tanong bago po ako magtapos. Kumusta ang buhay espiritual mo? Maganda ba? Kumusta ang relasyon mo sa salita ng Diyos? Maayos ba? Kumusta ang pag-ibig mo kay Jesus? Mainit ba? Malamig? O maligamgam? O baka nawala na? Napakahalaga na tayo po ay mag-decide, mag-commit to devote our life sa Word of God. Sabi ni Moses, this is your life. The Word of God na ibinibigay sa inyo, sabi sa Israelites, buhay niya yan. Maging sa atin ngayon, buhay natin ang salita ng Diyos. Kaya huwag kang papayag na matulad ka sa rich man do sa parable in Luke 16. Huwag kang papayag na matulad ka kay Korah, kay Datan, at kay Abiram sa tatlo na ito. Kaya kung ang puso mo ay tila lumamig sa pag-ibig kay Lord, nag-commit ka ng kasalanan, nane-neglect mo na ang Word of God,
then repent. Turn to God and start doing what will please Him. Kailangan mong desisyonan, umpisahan. Hanggat hindi mo inuumpisahan, hindi yan magsisimula. Again, ito po ang last question. Are you blessed? Ang buhay mo ba ay totoong blessed? So, ang ginagawa mo ba ngayon ay nagpapakita that you are really blessed? Kung blessed ka, kung tama, ituloy mo. Pero kung hindi, itama mo na. Iayos mo na. Kaya ang sabi ng Lord in Isaiah 1:18, come now, let's settle this. Nagkasala ka ba? Sablay ka sa kaugnayan sa Panginoon? Pag-usapan na. Dali ka, pag-usapan natin yan. Ayusin natin. Hindi nagko-condemn si Lord. Hindi niya tayo hinuhusgahan. Sabi na, halika, anak. Ayusin natin yan. Ayusin natin ang buhay mo. Bakit gusto ng Lord ayusin ang ating buhay? Gusto niya maranasan po natin ng pamilya natin ang tunay na blessed life. Pwede mo ma-invite po kayong tumayo. Ngayon pong umaga po, ngayon pong time nito, kahit almost 12, bubuksan po natin ang altar, ang harapan. Nais ko pong kayo ma-minister ngayong umaga. Nabuhat sa sarili mong desisyon, either ikaw ay mapagpala, kung decision mo ay matama, dahil pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Aawit po tayo na isang awitin, and as we sing this song, you may come forward. Kung gusto mo talagang, kaya ka lalapit sa harapan ngayong umaga, dahil itinatalaga mo or inire-recommit mo ang iyong sarili, ang buhay mo sa Panginoon at sa Kanyang salita. Ngayon ay magdi-decide ka na ayaw mong matulad kay Korah, kay Datan at kay Abiram. Ayaw mong matulad doon sa rich man in Luke 16. Na kahit mahirap ang buhay na yung tinatahak, alam mo, meron kang blessed life. At yun ay matatagpuan lang po natin sa ating maayos, matamang kaugnayan sa ating Panginoon. At ngayong umaga, gusto mong iayos ang buhay mo. Kung ang init sa puso mo ng pag-ibig sa Panginoon ay nawawala na. Kaya sabi ni Jesus ng Panginoon, come, let's settle this. Come. So awitin po natin, habang inaawit po na, gawin mong prayer. Ang song nito, you may come forward. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. So minsan pa po, nanawagan, anyone po, gustong lumapit po sa Panginoon, open po yung ating harapan. Pero huwag kang lalapit dahil sinasabi ko lang na lumapit. Huwag kang lalapit dahil ayaw mong i-commit, ayaw mong i-surrender ang buhay mo sa Panginoon. Kaya ka lalapit dahil gusto mo talaga, Lord, narito ang buhay ko. Sinusuro ko sa iyo.
Lord, narito ang puso ko. Gusto ko, Lord, bumalik yung init ng pagmamahal sa iyo. Gusto ko, Lord, maayos na buhay, maranasan ko, ang pamilya ko, umaalis ang anumang kasalanan sa buhay ko. So, yun lang po ang panawagan natin. Once more, na po, pwede kayong lumapit sa harapan. Hallelujah. 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 Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, ang sino mang naghandog ng kanilang buhay sa iyo, hindi po yan mapapahamak. Pagkos ay pagpapalain mo ang buhay na yan. Hayaan mo maranasan po nila ang buhay na blessed. Life that is satisfying, attracting, and pleasing to others. At gawin mo, Lord, ang puso ng mga kapatid pong ito, ang delight and desire nila ay ang iyong salita. At sa pag-obey nila sa mga utos mo, Panginoon, Lord, sila po'y mamumunga ng sagana. Sila po'y mananagana at magtatagumpay. Thank you, Father. Muli, ang lahat po ng glory ay sa iyo namin binibigay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat. Makakaupo na po kayo. And tawain ko po si Father Nick para po sa ating giving. Alam niyo po, sa buhay ko, meron po akong sabihin ko na pong tatlo sa mga maraming dahilan kung bakit po ako nagbibigay sa Panginoon. Marami pong bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, pero ito lang po ang isang masasabi ko, tatlo. So, ang number one po, ito po ay isang command. Inuutusan po tayo na magbigay, di po ba? Malakay 3:10, alam naman po natin yan, di ba? This is a command na magbigay po tayo ng tithes and offering. At ito rin pong command na to, ito po yung merong binibigyan tayo ng chance to test Him, to test God kung totoo ba talaga yung pangako niya. So kung tayo po ay tutugon dito, we will be blessed. Babalik po niya sa atin yon. Another reason, I want to give because I want to be a part of God's ministry. Jesus Christ's ministry, He left here on earth. Kagaya po dito sa church, this church has been used by God to save the lost. Many people have been saved in this church. A lot of people have been transformed in this church. Many were, should I say, healed emotionally, physically, and also sabihin natin minsan mentally rin, and most especially, yun nga po yung spiritually. So yun po yun. And another one, and the last one po, out of the many, nabibigay ko ngayon na tatlo,
Ako po ay nagbibigay kasi I want to be given more blessings by God. Pangako po sa atin yan. Yan po, basahin po natin yung Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. I've been a Christian since 1984. I was saved in 1984, so my God, 41 years. 41 years. Imagine how old am I now. Di ba? So yun po, 41 years. The very first po, ito po, hindi ko pang kalimutan. The very first, if not one of the very first, that's an offering that I gave to God, was 70 pesos. 70 pesos at that time. 70 pesos ay napakalaki para sa akin. It was about too much for me. Kasi marami pong mabibili yan eh. Kung sinong nandito noong 1984, alam nyo kung magkano ang presyo ng mga bilihin noon. So yun po, pero I trusted God, ibinigay ko yung 70 pesos. Siguro that's one of the reasons why He has been trusting me with much also this time. Pwede kong sabihin na I am blessed. God gave me a very comfortable and beautiful life. And that was downloaded to my children. I have 3 children who have been blessed by God as well. So I thank God for that. So ngayon po, if we have not been trusted, if we are not capable of being trusted by God, siguro pwede kong sabihin na, let's start it now. Lahat man po yan pwede nating ayusin at baguhin. Let's start to be trusted by God in our giving. I promise you, it is my experience, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. He will give us a very beautiful life, comfortable life, enjoyable life, till the end, till He comes. Amen. Let's pray. Father God, thank you for your love. Thank you for the blessings that we receive from you. Thank you for this time that we will be able to give you what is due you, Lord God. Pagpalain mo, bless all the tithes and offering that we will be giving to you, and may this be pleasing and acceptable to you. In Christ's name we pray, amen. Praise God. Maraming salamat, Kuya Nick. Praise the Lord. Sige po, tayo po yung magsitayo, and I believe tayo po excited nang magbigay sa Panginoon para ma-express po natin ang ating love, worship, and obedience through giving. But before that, let's receive the benediction. Pwede bang pakitas mo yung kanang kamay? Tanggapin po nating may pananampalataya. May the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. God will make this happen, for He who calls you is faithful. And everybody says, Amen and amen. Maraming salamat po, and to God be all the glory.